daig mo pang isang manok na putak ng putak na wala naman silbi. Si Kaya Ann tumahimik ka Curtis, na. ang ganda-ganda pala niya. Premium. Yun o, artistahan sa Ganun lang ba kaliit ang tingin mo sa aming mga babae rito? naman pwedeng mangyari. Pero syempre, hanggang Hindi kami imagination pwede yun. medalya lang na ilalagay sa mesa. O, Hindi naman gamitin niyo siguro yung ako pwedeng kasuhan. Sa loob ng mahabang panahon, madalas maliitin, questionin o hindi pansinin ang kakayahan ng kababaihan. Sa maraming kwento ng kasaysayan, ang kanilang mga ambag ay minsan naiiwan sa gilid ng pahina. Ngunit sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, may mga kababaihang nag-iwan ng mahalagang bakas sa paghubog ng ating lipunan. Kaya naman, isang tanong ang nais naming tuklasin. Paano ipinapakita ng mga museo sa Pilipinas ang kontribusyon ng kababaihan sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng bansa? Para mas maunawaan ang kahalagahan ng paksang ito, magtatanong tayo kung bakit mahalagang pag-usapan ang ambag ng kababaihan sa kasaysayan. Kaya naman, ano? Tara! So ayun kuya, sa iyong palagay, bakit mahalagang pag-aralan ang mga ambag ng kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas? Para po sa akin, mahalaga po itong pag-aralan dahil hindi na naman mga lalaki yung may kontribusyon ng ambag sa pagunlad ng ating bansa. Marami rin kababaihan ang tumulong para mapaunlad ito. Kaya para sa akin, mahalaga itong pag-aralan, mga ambag ito. Upang mas maunawaan kung paano kinikilala at pinapakita ang mga ambag ng kababaihan sa kasaysayan, nagpunta kami sa ilang museo na naglalaman ng mahalagang artifact at koleksyon mula sa iba't ibang panahon ng Pilipinas. Una na rito, ang National Museum of Fine Arts. Dito makikita ang mahalagang obra ng mga Pilipinong pintor at eskultor. Ipinapakita ng mga painting at sculpture ang kasaysayan, kultura at buhay ng mga Pilipino. National Museum of Anthropology. Tampok dito ang mga kultural na artifact mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, kabilang na ang tradisyon na kasuotan, textile, kagamitan at talahas. Makikita rito na ang kultura at pamumuhay ng iba't ibang komunidad sa Pilipinas. Huli naman ang Tandang Sora Women's Museum, nakataon sa pagbibigay halaga ng papel at kontribusyon ng kababaihan sa kasaysayan ng bansa. Ipinapakita rito ang mga larawan at dokumento at koleksyon na naglalarawan ng buhay at pakikibaka ng kababaihang Pilipino. Nandito ulit ako. Ang mga museong ito ay nagsisilbing tagapangalaga ng mahalagang artifact at koleksyon na naglalarawan ng kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mga ito, mas nauunawaan natin ang mga kwento ng nakaraan, kabilang na ang mahalagang papel ng kababaihan sa paghubog ng ating lipunan. Ngunit upang tunay na maunawaan ang kanilang mga ambag, kailangan nating balikan ang pinagmulan ng kanilang papel sa kasaysayan. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Tara, alamin natin. Ano ito? Isang bagay na galing sa hinaharap. Ngunit bago ko ito lubusang maunawaan, hayaan niyo munang ibahagi ko kung paano kayo namumuhay. Magandang umaga, ako si Josh, isang babae mula sa panahon bago dumating ang mga dayuhan sa aming lupain. Noong panahong iyon, ang mga kababaihan ay ginagalang at may mahalagang papel sa komunidad. Hindi kami tinuturing na mas mababa sa mga lalaki. Maaari kami ng may-ari ng mga ari-arian, makibahagi sa kalakalan, at tumulong sa paggawa ng mga desisyon para sa aming pamilya at barangay. Ayon sa tala ng Espanyol na manunulat na si Antonio de Morga, sa kanyang aklat na Suksesos de las Islas, Pilipinas, kami ay may kalayaan at kakayahang pamahalaan ang aming sariling gawain. Sa aming barangay, mayroon kami mga kababaihan na tinatawag na babaylan. Sila ang espiritual na pinuno at manggagamot, nangunguna sa mga ritual, panalangin at paggamot sa mga may sakit. Ginagamit nila ang mga halamang gamot, anting-anting at mga habak o amulets para sa proteksyon ng komunidad. Ang mga bagay na ito ay sumisimbolo sa papel ng kababaihan bilang tulay sa pagitan ng pisikal at spiritual na mundo na nagtitiyak sa kalusugan at kaligtasan ng aming pamayanan. Maaari ninyong makita ang ganitong papel sa mga museo ngayon, tulad ng mural ng pambansang alagad ng sining na si Carlos Botong Francisco na pinamagatang The Progress of Medicine in the Philippines noong 1953.
Sa mural na ito, makikita ang mga babaylan na nagsasagawa ng ritual at paggamot. Isang paalala na ang pundasyon ng medisina sa Pilipinas ay nagsimula sa karunungan ng mga kababaihang manggagamot ng aming mga ninuno. Sa araw-araw, kami rin ay masipag sa paggawa ng mga bagay na kailangan ng aming komunidad. Halimbawa, makikita sa museo ang Dagmay Club, isang telang gawa sa abaka na hinahabi ng mga babaeng mandaya, gamit ang backstrap loop. Para sa kanila, ang paghahabi ay isang sagradong sining. Ang mga disenyo ay kadalasan napapanaginipan ng mga manghahabi, kaya tinatawag silang Dreamweaver. Bukod dito, makikita rin ang mga tradisyonal na kasuotan ng mga babaeng tausug at marana, tulad ng hapi at landau. Ang mga kasuotang ito ay may masalimuot na pagborda at paghahabi na nagpapakita ng ranggo sa lipunan at kahalagahan ng kababaihan sa kalangan. Noong unang panahon sa Southeast Asia, ang mga telang ito ay mahalagang produkto sa pakipagpalitan ng kalaklan sa makarating na bayan at isla. Hindi lamang tela ang aming ginagawa. Gumagawa rin kami mga basket at lalagyan mula sa mga likas na materyales tulad ng nito, isang uri ng climbing fern. Ang mga basketry at nitocrafts na ito ay ginagamit sa pag-iimbak at pagdadala ng pagkain at ani. Ipinapakita nito na ang kababaihan ay mahalagang bahagi ng ekonomiya at pamamahala ng yaman ng komunidad. Mapapansin din ninyo sa museo ang maraming alahas at palamuti mula sa aming panahon. Halimbawa ang lingling o isang omega shape na anting-anting na gawa sa ginto o jade, na simbolo ng fertility at mataas na katayuan sa lipunan. Meron ding mga mabibigat na hikaw tulad ng hingat, kilaong at lupay na sinusuot ng mga kababaihan mula sa pamilyang may mataas na katayuan o kadangyan. Ang mga palamuting ito ay hindi lamang dekorasyon. Sila ay simbolo ng kayamanan, impluwensya at koneksyon ng pamilya sa komunidad. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng malikhaing kakayahan ng kababaihan at ng kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan. Ayon sa historiador na si William Henry Scott, sa kanyang aklat na Barangay 16th Century Philippine Culture and Society, aktibong bahagi ang kababaihan noong sa ekonomiya at pamumuhay ng komunidad. Hindi lamang sa bahay kundi sa bawat aspeto ng buhay, mula sa kalakalan, sining, medisina hanggang sa pamamahala ng yaman. Dahil sa aming kaalaman sa medisina, agrikultura at tradisyon, naipasan namin ang kultura at paniniwala sa aming bayan at sa susunod na henerasyon. Kaya kahit ngayon, makikita ninyo sa kasaysayan at sa mga museo ang bakas ng aming pamumuhay at kontribusyon bilang kababaihan. Isang patunay na kami ay hinggit pa sa simpleng kasapi ng pamilya. Kami rin ay tagapangalaga, manggagamot at guro ng aming bayan. Ano ang kakaibang bagay na iyan? Parang isang maliit na salamin. Ngunit, may liwanag at larawan sa loob. Kung ito man ay mula sa hinaharap, marahil ay maaaring itong ipakita kung paano nagbago ang aming buhay. Malugod na pagbati, ako si Ella, isang babae mula sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Sa panahong ito, ang buhay ng kababaihan ay hindi na kasing laya ng dati. Ang aming mga kilos ay madalas sinusuri ng simbahan at ang aming pamilya. Ang inaasahan sa amin ay maging mabuting anak, asawa at ina. Bihira kaming makibahagi sa pampublikong gawain. At ang edukasyon ay kadalasang para sa mga lalaki lamang. Ayon sa tala ng misyonerong Kastila na si Juan de Plasencia, sa mga dokumentong tulad ng doktrina Kristiyana, malinaw ang mga tungkulin at limitasyon ng kababaihan sa kolonyal na lipunan. Ngunit kahit may mga hangganan, natutunan naming ipakita ang aming lakas sa iba't ibang paraan. Habang naglalakad ako sa museyong ito at pinagmamasdan ang mga artefakto, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa mga limitasyon, kundi tungkol din sa tapang, pakikibaka at identidad. Isa sa mga unang patunay ng tapang ng kababaihan ay si Gabriela Silang. Siya ang unang babaeng namuno sa revolusyon laban sa mga Espanyol noong 1763. Kasabay nito, hindi rin maaaring kalimutan ang iba pang mga babae sa revolusyon. Isa na dito si Marina Dizon, na naging unang kalihim ng samahan ng kababaihan ng Katipunan. Gayon din si Gregoria de Jesus o Oriang at Benita Rodriguez, na tumulong sa paggawa ng watawat
ng Katipunan. Usapang watawat. Alam niyo ba ang unang watawat ng Pilipinas na ginawa noong 1898 ay itinahi ng Samahan ng Kababaihan na sina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad. Isang simbolo ng kalayaan na nilikha sa pamamagitan ng sipag at dedikasyon ng kababaihan. Hindi rin dapat kalimutan si Melchora Aquino o Tandang Sora, mas kilala bilang ina ng Katipunan. Ang kanyang tahanan ay naging kanlungan, klinika at imbakan ng pagkain ng mga revolusyonaryo. Sa kabila ng kanyang katandaan, siya ay pinatapon sa Guam, isang simbolo ng sakripisyo ng kababaihan para sa bayan. Habang tumatagal ang pananakop, nagising din ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Isang simbolikong lighang sining mula sa panahong ito ay ang Mother's Revenge ni Jose Rizal. Sa maliit na terracotta sculpture na ito, makikita ang isang inang aso na umaatake sa buhaya matapos nitong patayin ang kanyang anak. Bagamat maliit, napakalakas ng mensahe nito. Ipinapakita nito ang lakas ng isang ina bilang tagapagtanggol at nagsisilbing metapora ng paglaban sa kolonyal na pang-aapi. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang pakikibakan ng kababaihan kahit sa ilalim ng pananakop ng Amerika. Si Hilaria del Rosario de Aguinaldo ang nanguna sa Philippine Red Cross upang tumulong sa mga sugatan. Si Agueda Habagan, ang kauna-unahang babaeng general, ay namunol sa laban sa Laguna. Si Teresa Magbanwa, tinaguriang pinakamabangis na babae sa Kabisayaan, ay lumaban sa iba't ibang yugto ng digmaan. Ipinapakita ng mga ito na ang kababaihan ay hindi lamang taga-suporta. Sila rin ay aktibong mandirigma at lider. Ngunit, ang pakikibakan ng kababaihan ay hindi nagtapos doon. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, noong ikalawang digmaang pandaigdig, maraming kababaihan ang muling nakaranas ng matinding paghihirap. Makikita ito sa painting na Woman at the Fall of Bataan noong 1942 ni Fernando Amorsolo. Ipinakita nito ang isang babaeng nakaluhod, sumisimbolo ng sakit at pag-asa sa gitna ng digmaan. Ngunit, higit pa sa simbolismo, may mga tunay na kwento ng pagdurusa, tulad ni Maria Rosa Henson. Siya ay idinukot ng mga sundalong Hapones at pinilit maging comfort woman, kung saan paulit-ulit siyang inabuso. Araw-araw niyang naranasan ng takot, sakit at karahasan. Sa kabila nito, nakaligtas siya at nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang kanyang kwento upang ipaglaban ang hustisya para sa mga kababaihang naging biktima ng sistemang ito. Habang hawak ko ang mahiwagang kagamitan na ito, napagtanto ko na sa bawat panahon ng kasaysayan, kahit sa ilalim ng pananakop at digmaan, ang kababaihan ay patuloy na nagpapakita ng tapang, sakripisyo at pagmamahal para sa bayan. At tila ay pinapakita ng maliit na bagay na ito mula sa hinaharap na ang aming kwento ay hindi kailanman dapat kalimutan. Sandali. Isang telepono ba yan? May mga telepono na sa aming panahon, ngunit kadalasan ay malalaki at nakalagay lamang sa opisina o sa bahay. Ngunit ang isang ito, kakaiba. Parang mas maliit, mas malinaw ang mga larawan at tila kayang magpakita ng napakaraming impormasyon. Kung ito man ay mula sa hinaharap, marahil ipinapakita nito kung paano patuloy na nagbabago ang aming bansa. Ako si Jermaine, isang babae mula sa panahon pagkatapos ng digmaan. Isang panahong nagsisimula ng muling bumangon ang Pilipinas matapos ang mahabang panahon ng pananakop at paghihirap. Sa panahong ito, unti-unting nagbabago ang kalagayan naming mga kababaihan. Marami na sa amin ang nakakapasok sa kolehiyo at nakakahanap ng trabaho bilang guro, nurse, kawani sa opisina at maging sa iba pang
propesyon. Habang naglalakad ako sa museo ito, mas lalo kong nakikita hindi lamang kami bahagi ng kasaysayan, kami rin ay aktibong humuhubog nito. Isa sa mga patunay nito ay makikita sa sining. Narito ang obra ni Anita Magsaysayho, ang kauna-unahan at tanging babaeng kasapi ng 13 Mountains. Sa kanyang painting na Banana Vendors, makikita ang babaeng simpleng nagtitinda sa pamilihan. Simple pero powerful. Ipinapakita nito ang sipag, pagkakaisa at mahalagang papel ng kababaihan sa araw-araw na buhay. Sa kabilang bahagi naman ng museo, buhay ang tradisyon. Makikita rito ang kwento ni Apo Wang-ot, isang mambabatok mula sa Kalinga. Gamit ang kawayan, tinik at uli, ipinapasa niya ang sinaunang sining ng tato sa susunod na henerasyon. Dito makikita ang kababaihan ay hindi lamang tagasunod ng kultura. Kami mismo ang nag-iingat at nagpapalaganap nito. Isa sa pinakamakapangyarihang eksena sa museong ito ay tungkol sa People's Power Revolution. Noong 1986, hindi lang lalaki ang lumaban kasama rin ang kababaihan. Makikita rito ang larawan nila Sister Porfiria Orcariza at Sister Teresita Burias, mga madre na lumuhod sa harap ng tangke, hawak ang rosaryo, nagdarasal para sa kapayapaan. Tahimik pero napakalakas ng mensahe. Hindi kailangan sumigaw para marinig, minsan sapat na ang paninindigan. At sa panahong revolusyon na iyon, isang babae ang naging simbolo ng pag-asa, si Corazon Aquino, ang kauna-unahang babaeng pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang pamumuno, naibalik ang demokrasya at sa ilalim ng 1987 Constitution, kinilala ang pantay na karapatan ng kababaihan at kalalakihan. Noong 1990, naisabatas din ang National Women's Day tuwing March 8, isang pagkilala sa patuloy na ambag ng kababaihan sa lipunan. Habang pinagmamasdan ko ang maliit na teleponong ito, mas moderno kaysa sa mga telepono sa aming panahon, nagpatagto ko na ang mundo ay patuloy na nagbabago. Ngunit ang isang bagay na nananatili, ang lakas, tapang at kakayahan ng kababaihang Pilipina na maging bahagi ng pagpupot ng sikhayan ng ating bansa. Ay, ano to? Hi, Coach. Pasali nga. Hello you all! Ako si Karil, isang babaeng Pilipina mula sa makabagong panahon. Habang tinitignan ko ang cellphone na to, parang pinapakita nito kung gaano nakalayo ang narating ng kababaihan sa kasaysayan ng ating bansa. Kung dati ay kailangan pa naming ipaglaban ng aming lugar sa lipunan, ngayon mas marami na kaming pagkakataon na ipakita kung ano ang kaya naming gawin. Makikita na ang mga kababaihan sa iba't ibang larangan, sa sports, sining, leadership at maging sa international competitions. Pero kahit marami ng progreso, hindi pa rin mawawala ang mga hamon. May mga pagkakataon pa rin na kailangan namin magtrabaho ng mas doble para patunayan ang aming kakayahan. Pero tulad ng mga kababaihan sa nakaraan, patuloy kaming lumalaban at nagsusumikap para maabot ang aming mga pangarap. Sa larangan ng edukasyon at kasaysayan, makikita natin ang kontribusyon ni Encarnacion Alzona noong 1930s. Siya ang unang babaeng Pilipinong historiador at isa sa mga unang Filipina na nakakuha ng PhD degree. Sa kanyang mga pag-aaral, naipakita niya na ang kababaihan ay may kakayahang humubog at magpanatili ng kasaysayan ng bansa. At sa medisina, hindi mawawala si Fidel Mundo na noong 1957 ay nagtatag ng unang pediatric hospital sa Pilipinas at naging unang babaeng nag-aral sa Harvard Medical School. Kasama rin si Honoria Acosta Sison, ang unang Pilipinang manggagamot na nagkaroon ng lisensya. Sa larangan ng inbensyon, si Maria Ilagan Orosa ay nagpakita ng kahusayan sa food science noong 1930s to 1940s. Siya ang lumikha ng banana ketchup at iba pang pagkain na nakatulong sa mga Pilipino sa panahon ng World War II. Sa bawat hakbang, ang kababaihan ay nagbigay ng makabuluhang kontribusyon sa buhay ng iba. Hindi rin mababawasan ang papel ng kababaihan sa sports. Si Heidi Lynn Diaz ang kauna-unahang Pilipina at atleta na nanalo ng gintong medalya sa weightlifting sa 2020 Tokyo Olympics, ay naging simbolo ng determinasyon at lakas.
Sa kanyang tagumpay, ipinakita niya na ang kababaihan ay kayang makipagsabayan sa traditionally male-dominated sports. Sa batas at karapatan, makikita ang pagpapatupad ng Magna Carta of Women or Republic Act 9710 noong 2009 na nagtataguyod ng gender equality at nagproprotekta sa kababaihan, at ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act Republic Act No. 9262 noong 2004. Hindi rin mawawala ang mga samahang pangkababaihan na nagtulak sa pagbabago. Noong 1981, itinatag ang Pilipina na nagtaguyod ng partisipasyon ng kababaihan sa politika at panlipunang pagbabago. Sumunod ang Kalayaan noong 1983 na nagbigay ng malinaw na feministang perspektiba at nagtatag ng unang non-degree feminist school, at ang Gabriela noong 1984, ang pinakaaktibo at malawak na samahan ng kababaihan sa Pilipinas, kilala sa paglaban sa pang-aapi at pagtataguyod ng karapatan ng kababaihan sa batas at politika. Sa pamamagitan ng mga tagumpay na ito, nakikita na sa makabagong panahon ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang kontribusyon ang kababaihang Pilipino sa kasaysayan ng ating bansa. Ang kanilang lakas, talento at determinasyon ay nagiging inspirasyon para sa susunod na henerasyon. Sa pagbisita namin sa tatlong museo, ang National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology at ang Tantangsora Museum, mas malinaw namin nakita kung paano inilalarawan at kinikilala ang papel ng kababaihan sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Sa National Museum of Fine Arts, makikita sa iba't ibang obra kung paano inilalarawan ang kababaihan sa sining. Noon, sila ay simbolo ng bansa, moralidad at sakripisyo. Sa modernong obra, makikita na ang kababaihan ay aktibong kalahok sa sining, lipunan at pagbabago. Sa National Museum of Anthropology, makikita rito ang tunay na papel ng kababaihan sa komunidad sa pamamagitan ng mga artifact, ang kanilang kontribusyon sa kultura, tradisyon at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa Tandangsora Women's Museum, nakapaloob ang alaala ni Melchora Aquino at iba pang kababaihang naging simbolo ng tapang, malasakit at pakikibaka sa panahon ng Revolusyon. Sa mga museyong ito, tila may mga boses mula sa nakaraan na patuloy na umaalingaw, simula sa panahon ng pre-kolonyalismo. Noon pa man, ang kababaihan ay bahagi ng pamumuno at kaalaman. Pinapakita namang ito na mahalaga ang papel ng kababaihan sa pananatili ng kultura, tradisyon at kalusugan ng komunidad. Sa panahong ito, ang aming tinig ay ginagalang at pinakikinggan. Patunay na kami ay haligi ng aming lipunan at tagapangalaga ng pagkilanlan ng komunidad. Ngunit nang dumating ang panahon ng kolonyalismo, unti-unti nabawasan ang puwang ng kababaihan sa lipunan. Maaaring sinubukang patahimikin ang aming tinig. Ngunit ang aming gawa at sakripisyo ay patunay na patuloy kaming naging bahagi ng pakikibaka para sa kalayaan at dangal ng bayan. Sa paglipas ng panahon, muling narinig ang tinig ng kababaihan. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na ang kababaihan ay may mahalagang bahagi ng paghubog ng kasaysayan, nagbibigay inspirasyon at nagpapanatili ng kultura at pagbabago sa lipunan. Sa kasalukuyan, malinaw na nakikita ang lakas at kakayahan ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Ang mga tagumpay na ito ay patunay na ang kababaihan ay patuloy na lumalampas sa mga hangganan na minsang itinakda ng lipunan. Sa makabagong panahon, pinatutunayan namin na ang kakayahan ng kababaihan ay walang limitasyon at may mahalagang papel sa paghubog ng kasalukuyan at kinabukasan. Sa bawat yugto ng kasaysayan, May mga babae nag-ingat ng kultura at tradisyon. May mga babaeng lumalaban sa katahimikan at pang-aapi. May mga babaeng nagbibigay inspirasyon sa sining, kultura at pagbabago. At may mga kababaihan na patuloy na nagtatagumpay sa makabagong panahon.
At habang inaalala natin ang kanilang mga kwento, naway mas lalo pa nating kilalanin at pahalagahan ang kanilang mga ambag. Dahil ang kasaysayan ng mga kababaihan ay kasaysayan ng ating bayan. No right to tell women, shut up! Una, laban sa sistema nagpapahirap sa kababaihan. Ganun lang ba kalit ang tingin mo sa aming mga babae rito?